Excited na po ba sa salita ng ating Panginoon? So, ay, dito na po si Pastor Jenny. Sa mapagpalang huling linggo ng ating pong month of November, unang-una po ay salamat sa inyong mga panalangin. Naging matagumpay ang ating pong pagbisita sa Visayas, Mindanao District. Hindi po kasi ako mahilig mag-post ng picture. So kung nakapalo po kayo like kay Pastor Miguel, mostly set po kasi yung immediately after ng isang event ay nagpo-post po siya. Naging positive ang pagtanggap ng Visayas Mindanao District as para siyang ating program ng ating national regarding sa 3 main thrusts, yung discipleship, church planting, at missions. At ang isang magandang nakita ko namin doon ay yung isang church na pinagganapan mismo ng convention po kasi nila yun, isinabay yung vision casting ng ating pong CTTP Discipleship Roadmap. At yung church na yun, 3 years pa lang. Pero grabe ho yung growth ng church na yun. Bunga po yun, kung kilala niyo po si Pastor Manolito Tidoy, actually mag-asawang nagpapastor sa isang main church doon sa Panabo, Davao. Pero kinuha sila ng Panginoon para magkasunod lang, parang 6 months lang ang atang difference. At yung isa sa G12 ni Pastor Manolito Tidoy na lalaki ay naging nag-explore ng church planting at yung pinagganapan ng church na yun, mayroon kaagad 2 church planting in 3 years. So, talagang grabe po yung growth na nagaganap and tutuwa po kami at natuto po kami din sa doon sa church na yun. So, today ay actually mga last part na po ng chapter 4 ng Colossians yung ating pong pag-aaralan. Pero I don't know kung kasi December na po kasi next month. Kung i-conclude ko siguro by next month, first week, yung ating pong series of Colossians dahil yung ating pong kukuha ng text for today sa chapter 4 ay halos 4 verses, chapter 4 verse 2 to 6 lang. So, and then hoping na by next week siguro i-conclude natin. And then ibuhok na rin natin sa ating pong pre-Christmas celebration ng mga series. Okay, so Colossians Chapter 4, nandiyan na po yung English translation pero gusto ko pong basahin sa Tagalog na version habang pinapakita po yung English na translation. So sa magandang balita Biblia, ito pong sinasabi noong Colosas, Kapitulo 4, talatang 2 hanggang 6. Huwag kayong magsawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Italangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay may ipangaral namin ang Kanyang salita at may pahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Ipanalangin ninyong may pahayag ko ito ng buong linaw, gaya na nararapat. Talatang 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo. At ang pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Tayo po muna manalangin. Kinikilala namin na aming Panginoon na kami ay kailangan po talagang mamuhay na naaayon sa wangis ni Kristo. Dahil kung isang marka ng isang sumusunod sa iyo ay makapamuhay kami ng angkop, ng tama, na maging ang aming pong pakikitungo sa aming kapwa ay maging maayos, na siyang magiging patotoo na kung sino ka sa aming mga buhay. At yun nga po ang aming dalangin na sa aming pag-aaral ngayong umaga, kung hindi man po kami humantong sa ganung uri ng nararapat na buhay, tulungan niyo po kami na kailangan magbago ang aming konsepto ng buhay bilang sumusunod sa iyo. Ibig sabihin ng
kami ho ay susunod sa iyo, nakasama rin ng aming pong pagsasubmit ng aming buong buhay upang sa ganon ay hindi manaig ang mga bagay na pwedeng makahadlang sa aming pamumuhay, buhay ng Kristiyanong kalalagayan. And even today, as we study your word, may I ask, Lord, the Holy Spirit to speak to us so that, Lord, ma-transform hindi lamang yung aming mga isipan, ma-transform din maging yung aming mga puso, na kung ano yung nilalaman nito ay magbubunsod sa amin ng tama ring pagtanaw sa gusto mo pong tahakin namin na buhay ng isang Kristiyanong mayroong Kristo talaga na siya aming ginikilala. Dalayan ko po na maging umagang ito ay magbigay pagkakataon sa amin din. Ano ba yung dapat na mahalagang bahagi sa buhay ng isang Kristiyano para makapagtagumpay sa buhay na ito? Na kahit na marami pong mga temptations, mga hamon sa buhay, there are problems as we say, but still we have that kind of life to see Christ in us, in our life. Salamat po at tinadakilan ka namin sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Sa lumipas pong 2 Sunday ay mayroon po tayong ginagawang yearly planning sa church. At last Sunday ay tanong ko sa ating leadership ay ano nga ba yung gusto nyong makita sa isang iglesia? Either in the present time at maging doon sa future na kalalagayan ng church. Nabanggit yung mga ilang leaders natin, isang Christian, isang church, na ang mga membro ay committed. Pakisabi mo sa katabungan ko, committed yan. Committed ka ba? Wag lang mong committed. No? Magkaiba mo yung committed kaysa committed. So commitment. At yung mga iba yung nagsabi ay gusto makita yung relationship aspect wherein yung totoong love nangingibabaw at walang judgment na iniisip sa kapwa, even sa kapatiran. At yung relationship na yun na ang pag-ibig talaga ang pinaka-core bonding para maging strong ng isang church. At magaganda mong bahagi na isipin po yun, pero the actual reality is, maraming nakapaloob na hamon kaya hindi nagaganap yung committed na Christian, yung love relationship, hindi talaga nangyayari. Kaya today, I think it is most important part na alamin natin ano ba yung essential sa buhay ng isang Kristiyano para maging isa siyang Christ-like na buhay. Kasi ang pwede rin natin sigurong tanungin din ngayong umaga, kung sakali man dumating si Lord dito sa ating harapan ngayon o sa ating lugar na kinalalagyan ng ating gawain, makikita niya kaya ang buhay mo na katulad din ng kanyang buhay. Ulitin ko po yun. Kung, of course, hindi naman talaga lingid. Alam ni Lord, kahit na hindi natin makikita, nandito po siya sa atin. Tama po ba? Kasi kung sasabihin natin, kung sakali, ibig sabihin ba si Lord, hindi siya everywhere. So, hindi nagkakamali po tayo doon dahil siya ay everywhere and every present is all-knowing God as well. So, alam niya kung anong lagay ng buhay natin. Kaya ulitin ko yung tanong, kung tatanawin ni Lord yung buhay mo ngayon at this point of time habang nakikinig ka sa mensahe ito, mayroon ka rin bang pamumuhay na katulad ni Kristo? Marahil isipin, ano pa nga pastor? Ano ba yung buhay na mayroon si Kristo? Si Kristo ba ay banal? Yes. Ang tanong, in that life that Christ had, mayroon ka rin bang buhay na mayroon ngayon? Nabubuhay ka rin ba at namumuhay ka sa kabanalan katulad ni Kristo? So isang testing point lang po yun. Essential part ng isang buhay ng Kristiyano. Kung hindi ka nabubuhay sa ganong uri, ibig sabihin hindi ka follower ni Christ. At ang pinakamalungkot na bahagi ho dyan, kung nandiyan ka pa rin sa kalalagayan niya at sinasabi mong Kristiyano ka, meaning you are a liar.
Sabi mo sa katabi mo, hindi naman ako laye. Pero gusto kong mamuhay sa kabanalan na katulad ni Kristo. Isa lang po yun, sa maraming pwede nating essentials ng buhay ng isang Kristiyano na katulad ni Kristo. Ngayon, puntahan natin dito yung mahalagang bahagi na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Colosas nung habang sinusulat niya po ito. Itong chapter 3 na lumipas na ating pinag-aralan ay describe po yung basic Christian living sa chapter 3 verse 1 to 11. Sa chapter 3 verse 12 to 17, describe yung Christian apparel na pinag-usapan po yan na I think pinrelease po yan ni I think si Grace kung nung first Sunday. And then nung second Sunday, bago yung last Sunday kasi meron tayong speaker, si Ate Shia, pinag-usapan po yung guidelines sa isang Kristiyano, paano siya mamuhay, yung governing the Christian life, the families, yung isang maging doon sa ating mga businesses o sa trabaho, pinag-usapan yung pamumuhay sa ganong uri. But today, titingnan natin ano ba yung pinaka-essential na dapat para makapamuhay tayo na katulad ni Kristo. At specifically, may binanggit kaagad si Pablo na unang dapat nagaganap sa buhay ng isang Kristiyano na essential po yan na hindi pwedeng mawala. At ang una pong binanggit po doon sa verse 2, actually 2 and 4, ay pinag-usapan yung salitang prayer. Sabi mo sa katabi mo, prayer. Tagalog, panalangin. Kung Kristiyano ka na namumuhay na hindi naaayon kay Kristo sa kanyang buhay na uri, ibig sabihin baka itong essential na ito'y nawawala kaya hindi mo kayang mamuhay sa kabanalan ni Lord. Kasi yung prayer ay pagpapakita that you are humbling yourself, that you cannot do on your own to live a life of holiness. At pagpapakita ninyo na habang nananalangin ka kay Lord, sinasabi mo na kailangan mo siya talaga sa buhay mo para makapamuhay ka ng tama. Pero kung nawala na yung prayer sa buhay mo, kapatid, ibig sabihin, sinasabi mo na sa sarili mo na kaya mo mabuhay ayon sa iyong sarili, hindi ayon kay Kristo. But the very reality, that essential life, to live a life of holiness, kung yun ang unang testing point natin, ibig sabihin yung prayer ay napaka-importante. At yung ginamit na word po dyan sa English is the word devoted. Or steadfast pa nga. Devoted and steadfast yung ginamit po na word na yan sa NIV version. Kapag binanggit mong devoted po, talagang pinaglalaanan mo siya. Nag-i-strive ka to pray in whatever circumstances na mayroon sa buhay mo. Kahit may problema ka, kahit may struggle ka, kahit may mga challenge ka sa buhay, yung prayer hindi pwedeng mawala. Pero the very moment na hindi inalis mo na yan, yung essential part ng buhay ng isang Kristiyano, ibig sabihin, nagkakaroon ka ngayon ng challenge sa buhay mo. And the reality is, yung struggle mo na yun, hindi mo na pagtatagumpayan dahil yung panalangin pa lamang sa isang mahalagang buhay ng isang Kristiyano na dapat pinapractice nawawala. And then, anong binanggit ni Pablo dito? Anong klaseng prayer? Ang sinabi po niya, prayer is faithful. Ginamit din po niya yun nung sinabi niya doon sa Romans, na kaya ng mga taga-Romang sinusulatan niya sa chapter 12, verse 12. Prayer, continue earnestly in prayer. At binanggit din po niya doon sa mga taga-Thessalonica sa chapter 5, First Thessalonians chapter 5, verse 17, na maging tapat at patuloy na mananalangin. Ang pinaka-challenge ko malimit ay ganito. Sa panahon ba na mayroon kang lahat ng either hindi mo na iniisip yung panggastos mo sa araw-araw, nandiyan yung pwede mong isipin na naka-ready yung mga pagkain mo. Pag ganun bang kalalagayan, meron ka ba kayang fervency and faithful in prayer? So parang ganito po, sa panahon na ikaw ay salat sa lahat ng mga bagay, ibig sabihin na provided lahat, yung prayer ba'y mahalaga? Marahil sa
dahilan, hindi na masyado. Kasi hindi naman na, ano pag pag-pray mo, nandiyan na nga lahat eh. Pero pag nandun ka sa pinaka-challenging time, at talagang need mo talaga yung kilos ng Diyos, mahalaga po ba ang prayer? Kaya nabanggit ni Kuya mo kanina, yung kanyang crucial decision to go to PGL, mag-team member ba o hindi, because of the situation na mayroon siya. Pero yung binanggit niya kanina, na ipinagkatiwala niya kay Lord, yung pwedeng gawin ng Diyos sa sitwasyon. And that's the God at work in that prayer. So, ano yung sabihin niyan? Kahit na doon sa may maayos na kalalagayan mo at yung mahirap na kalalagayan mo, panalangin pa rin ay mahalaga. Continue in prayer. May binabanggit pa rin pangako doon sa, halimbawa, ng panahon ng mga Bible characters sa Old Testament, like David, a man after God's own heart. Ginamit po yung model of how they prayed to the Lord in faithful prayer. Sa buhay ni Daniel, halimbawa, kung babasahin yung chapter 6, verse 10, maging yung kasaysayan na buhay ni Daniel sa panahon ng nandun po sila sa Babylon, na wherein they were, kinuha sila at idinala po doon as yung tinatawag nating captives. Pero ipinapakita nila yung pananampalataya nila at yung isa sa essential na hindi nila inaalis, kahit na doon to the point of death. See Daniel praying to God. How about yung widow? Doon sa Luke chapter 2 verse 36 to 38. Ang tawag po natin po dyan ay ang panalangin po niya magkaroon ng isang anak. Pero hindi yun naging dahilan na kahit balat siya sa tingin, still pray to the Lord. Of course, in the time po na binabanggit ko nga po dito, ipinakita rin po dyan. At kung babasahin pa rin yung mga ibang talata dito sa chapter 4, like verse 12, mayroon pong isang ginamit din ng Panginoon na siya pong isang member sa Church ng Colossae na sinusulatan ni Paul, si Epapras. Nakita mo natin dyan na yung pananalangin na maging tapat ay dapat maganap. So yun po yung isang nakita natin. Faithful in prayer, at the same time, prayer that is watchful. Alam niyo po, ang kaaway po ay napaka-tricky or you could say, idadaanin po niya sa iba't ibang sitwasyon yung buhay mo para ialis ka doon sa pagiging mapagbantay sa buhay. Halimbawa, yung pagpunta mo dito kapatid, ngayong umaga habang nag-prepare ka, ano yung iniisip mo na pwedeng inaalis ng dyablo yung tamang isip na yun? Halimbawa, dapat pagpunta ko doon ay maranasan ko si Lord. O kung mayroon kayo kaisipan. Pero ang ibinubulong naman ng dyablo, paano mo mararanasan si Lord? Yung buhay mo nga hindi tama ngayon. Meron ba kayong ganang karanasan? Kasi kung ibig sabihin lamang, God is still speaking, but at the same time, ang dyablo rin nagsasalita rin. Maging ngayon, habang nakikinig ka ngayon, ano yung ibinubulong ng dyablo na dapat mo ngayon hindi mo dapat pakinggan dahil pag napakinggan mo yung tama, aalisin niya yung tama na yun sa isipan mo at aalisin din niya yung tamang nandyan sa salita ng Lord na sa puso mo. Be watchful. But prayer can break through on that. Na kapag tama pa rin yung uri ng panalangin mo dahil nagbabantay ka at focus ka sa Lord dahil sa uri ng panalangin na mayroon ka, hindi yun ay mapagtatagumpayan mo yung gawa ng dyablo sa buhay mo. Take note, maging kami na pastor ay hindi po exempted sa ginagawa ng dyablo. Pero ang isang susi lang na dapat, of course, maging ako ay maging mapagbantay sa aking iisipin, sa aking pwedeng kilos, o kaya kung mga bagay na magiging dahilan para masira yung buhay ng pananampalatayang pagkakristyano. Kaya nga yung ginamit ni word ni Pablo dyan, actually, is yung vigilant. Like, halimbawa po, yung nagaganap po ngayong war na nagkaroon lang ng ceasefire sa Israel. Ang mga IDF soldiers, ano po yan, bago po pumasok doon sa mga tunnel na ginawa ng Hamas, mayroon po mga surveillance po ginawa po yan.
Maliban doon sa pinapadala nilang, di ba, mga AI na mga sasakyan para ma-surveillance yung lugar kung mayroong mahamas doon bago nila pasabugin. But at the same time, habang ginagawa po nila yun, 24 hours, watchful po yung bawat sundalo sa anumang pwede nilang makuhang information at kung ano yung pwede pang magagawa ng Hamas habang nandun sila sa battleground. So yung vigilant na yun, yun ang pinapakita. Kaya nga, ang ipinapakita ho, wala tayo doon sa tinatawag nating comfort zone ng buhay sa pagkakristyano. Nandun tayo sa war zone sa buhay ng Kristiyano. Kung hindi ka marunong makipagbaka o makipagdigma sa dyablo, dahil hindi mo natututunan manalangin ng maging tapat at maging watchful sa prayer, ibig sabihin madali kang maguho, madali kang, ano bang tawag natin dyan, pwede sabihin natin, madali kang masira o kaya sabihin natin maging ang away ay maiisahan ka niya. Pero sabihin mo sa katabi mo, hindi pwede ako maisahan dahil nananalangin ako. Sabihin mo sa katabi mo. Watchful, faithful. May pinanggit pa, dinagdagan pa ni Pablo. Dagdagan pa natin pala yung pagiging vigilant and watchful. Halimbawa, ang diablo po ay gusto po kanyang item sa kasalanan. Pwede rin kang binibigyan ng either yung judgment na hindi tama. Pero alam natin na kapag ikaw ay watchful in the way of your prayer, meron kang kaagad matidetect kung ano yung ginagawa ng diablo sa iyong buhay. So, pangatlo po ay binabanggit po yan, prayer that is thankful, mapagpasalamat. Ang binanggit po doon, patuloy naman nalangin na may pasasalamat. I think sa Tagalog na version ay, tingnan niyo po yung verse 2, huwag kayong magsawa sa pananalangin, gawin ninyo itong mataimtim na may pasasalamat. Alam niyo po yung salitang pasasalamat ay ginamit din po dito para i-describe yung buhay na dapat mayroon tayo sa anumang sitwasyon. That in prayer, you still have to say, thank you Lord for all the things na pwedeng ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. At pwedeng gagawin pa niya along the way. Pagpasalamat na sa iyong mga panalangin ay pwedeng tinutugon ng Diyos. As you say, yun po importanteng bahagi. Especially in the light of Romans. Halimbawa, kung babasahin niyo po yung Romans chapter 1, verse 21. Tingnan natin yung part na yan. As far as yung faithful in prayer. Tingnan natin. Verse 21 ng Roman chapter 1, verse 21. Kahit nakilala na nila ang Diyos, sila hindi pinaparangalan bilang Diyos ni pinapasalamatan man sa halip na nagkahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadilim ang kanilang mga hangalan ng pag-iisip. Pinapakita ko kasi dyan yung buhay ng hindi napagpasalamat na buhay dahil malayo na doon sa layunin ng Diyos yung ipinapamuhay nila na uri. But in the life of Christian, sa buhay natin, dapat yung pasasalamat ay bahagi po niya. So watchful, ano ba yung isa? Faithful, thankful, and then this last letter D dito sa part na ng pananalangin is purposeful. Ibig sabihin, may may layunin ho talaga. Ano yung bagay na nire-request na pinapanalangin na gusto ipanalangin ni Pablo na gawin din ng mga Christian at that time as a purpose of their prayer? Panalangin na si Pablo ay makapangaral ng salita ng Diyos na may kalinawan, binabanggit po dyan. Kung titignan niyo po at babalikan po natin yan, ay binanggit po yung specific na purpose na inihingi ni Pablo na kasi ipanalangin nila. So tingnan niyo po, verse 3, nalangin din niyo kami sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. And then verse 4, ipanalangin ninyong maipahayag.
So yung una ay ginagamit yung tinatawag nating word na maipahayag, at yung isa naman maipangaral. Ano ba yung pagkakaiba na yun? Maipahayag at maipangaral. Do yung kasunod na word doon sa maipahayag, sa unang binanggit sa verse 3, ay maipahayag o maipangaral namin ang kanyang salita. So prayer to preach the word. Pero yung verse 4, ipanalangin ninyong maipahayag kung ito ng buong linaw. Kasi nga mo, maging sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay ang dami pong pwedeng, pwedeng sagabal para hindi maintindihan o makikinig. Like, tulad nito, habang nangangaral po ako, naging malinaw po ba sa inyo yung mga napapakinggan nyo o kayo nababasa natin ng mga talata? Kasi kung hindi, ibig sabihin, pwedeng isang bagay na kailangan talaga ng isang pagkilos ng Diyos para maipalinaw. Doon may mga pagkakataon naman, halimbawa, habang ako'y nangangaral, ay nandyan ang banal na Espiritu para ipaliwanag sa inyo yung mga mahirap ng intindihin. At hindi ko na po yung gawain, kundi ang Lord na kumikilos. Pero yung pangangaral na dapat gawin ay pagpatuloy kahit na doon sa mga bagay na may ginagawang kahadlangan. At sa buhay ni Pablo, kahit sabihin natin matalino siya sa kanyang mga binabanggit na panunulat, pero palagi pa rin niya hinihingi ang ipanalangin siya. And that is why I think yun din po ang aking request na habang ako po'y naglilingkod sa Panginoon bilang inyong pastor at sa iba't ibang ginagawa natin dito sa church, sa ating organization, ay patuloy ko pong hinihingi ang inyong panalangin. To tell you po ay itong susunod na mga taon, like itong 2024, yung ating district ng Ilocano District po ang na-assign po sa akin, though kasama ko si Pastor doon, pero hindi madalas siguro kung may mga biyahe po ako'y bibisit po doon para i-mentor po yung mga pastors natin and leaders doon sa Ilocano District. Ano po yan, challenging time dahil yung pag-schedule pa lang, yung paano po makatulong doon sa pagpapalago ng church natin doon sa Ilocano District. I think they have around 12 church po doon sa Ilocano District area. Magsimula po sa Baguio, meron na po tayong church dyan sa Baguio. So, yung ating chairman of the board, yung siyang senior pastor po sa Baguio. And then, kasunod na po yan, Apayao, Cagayan, ano po ba yung mga iba? Makabundukan na po yun, yung mga lugar na yun. So, darating din po siguro, halimbawa, may yayakagin akong isasama papunta doon para makita yung field. No? So, pag-pray niyo po, either kabataan o leader natin sa church, para makita nila kung ano yung pinagagagawa ng mga lingkod ng Diyos. Iba ho kasi yung namin, si Pastor Voltaire at saka si Ate Manoy with yung kanyang assistant pastor, asawa na assistant pastor asawa ni Pastor RJ sa North Tagalog, Northern Bicol District naman sila. So, nagpunta ho sila, I think, last week ng October. So, ano po yung face-to-face? So, binisit po nila yung mga churches natin sa North Bicol District. Talagang ano po yun, hindi ganun kadali. Lalo't may iba't ibang program yung mga district na hindi katulad na ginagawa ko natin. So, yun po ang aking panalangin. Maging ating gagawin itong huling day ng planning mamaya, please, ipanalangin niyo po yung buong leadership dahil magtitingin po kami ng mga dapat importanteng pagtuunan na gagawin natin for next year na activity at maging kung paano natin palalimin yung buhay ng Kristiyanong pananampalataya natin dito sa ating iglesia. So prayer is important part. So faithful, watchful, thankful, and purposeful prayer ang binabanggit po ni Pablo. Ngayon, in that way, kung ganyan yung uri ng pananampalataya at buhay na mayroon ka, ibig sabihin, ang pwedeng result din po niyan ay yung pakikitungo mo sa kapwa. Paano na ngayon? Kung ikaw ay prayerful ba, watchful ka sa iyong pananalangin, anong uri ng pamumuhay na maipapakita mo? Maliban sa mga kapatiran, maging yung mga tao nakakasalamuha mo araw-araw, either sa work, sa business, sa kapitbahay, kung ikaw ay estudyante sa eskwelahan. Tingnan niyo po yung verse 5 na binabanggit ni Paul po dito. Diyan sa verse 5 ay ito po ang binanggit ni Pablo
maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Ito, specific po yun. So sa mga hindi sumasampalataya, ang binanggit ni Pablo, kapag namumuhay ka na ang mahalagang buhay na mayroong katulad ni Kristo, maliban yung ginagawa mong pananalangin na ina-apply mo sa buhay mo araw-araw, ay yung kung paano ka rin mabuhay sa mga hindi mananampalataya. Ang tanong ko ngayong umaga, kapatid, sa buong isang linggo ba, from Monday to Saturday, ano yung ipinapakita mong buhay sa mga taong nakakita sa iyo o nakakasalamuha mo from Monday to Friday or Saturday? Ilalagay pa rin natin Saturday. Lalo na kung yan ay hindi Kristiyano. Tanungin mo sarili mo ngayon, na ipapakilala mo ba si Kristo na yung buhay mo rin nakikita yung buhay na mayroon na katulad ni Kristo? Parang ganito rin yung follow-up na tanong natin dyan. Kapag nagsasalita ka, o kaya either kumikilos, nag-iisip, alam na specifically yung pananalita, mayroon bang ingredients na kapag napakinggan ng mga nakausap mo, halimbawa, mayroong problema yan, ay nai-encourage mo sila na maging matatag? Kasi kung hindi, ikaw pa yung magbibigay ng, dapat lang, hindi mo dapat sundin yung asawa mo kasi hindi Christian. Kinatuungan pa talaga yun, no? Imbis na siya magiging mapapalakas yung kapatiran eh. O hindi Christian lalo. Of course, medyo matalino dapat. Kaya yung word na matalino ang ginamit po dyan dahil anything na sasabihin mo sa unbeliever, pwede ito yung makapagbigay ng question mark sa buhay mo, or pwede rin po ito sa positive side, makikita ng tao na yan, lalong unbeliever, na may Kristo ka sa buhay mo. Ngayon ang tanong, na ipapakita mo ba o na ipapakilala mo ba si Kristo sa mga hindi mananampalataya? Kasi kung hindi, wala rin palang pagkakaiba. Yung buhay mo sa buhay ng hindi mananampalataya, problema po yun. At ang mahirap pa, lalo na, ganito po. Pag sinabi ng kapitbahay mo na unbeliever, paano ako maniniwala sa iyo? Hindi nga kita makitaan ng buhay na sinasabi mong mayroon si Kristo. Di sampal na po sa atin yun. At of course, kay Lord. Kasi ang mangyayari dyan, parang sinisipan nila si Lord sa buhay mo. Naku yung gusto ko sabihin yan. O kaya kung ikaw ay estudyante, mga kaklase mo, mayroon bang pagkakaiba ng buhay na mayroon ka sa mga kaklase mong hindi mananampalataya? At ang mahirap pa po dyan, kung mas worse yung ipinapakita mong buhay, kaysa yung hindi Kristiyano, may problema ho yan yung pagka-Kristiyano mo, kapatid. Kasi ibig sabihin, hindi mo naintindihan yung mahalagang part na yung buhay mo'y maging dapat patutuo sa mga hindi mananampalataya. Kaya nga maging matalino ang sinabi ni Pablo dito. Kasi talaga naman, every word na sasabihin mo could break that person to the truth na dapat niyang maintindihan o dapat niyang mapakinggan. Ito, nangalan po yan kung sa loob ng bahay kung nagpapangayan po kayo dyan sa loob ng bahay, napakinggan po yan ng kapitbahay na hindi Christian. Tapos sinasabi niyong Kristiyano yung pamilya niyo, di sasabihin ng kapitbahay, paano kami maniniwala sa tao na yan? Sa bahay nila, hindi nga lang mapakinggan yung magagandang salita. Panay mga foul words. So it's a shame for us, kapatid, kapag ganun ang buhay na pinapakita mo. And that is why we need to be, ang ginamit ni Pablo dito ay maging matalino sa paano tayo makitungo sa hindi mananampalataya. Kaya nga, Christians need to be concerned with how they walk. Paano tayo mamuhay? Paano tayo magsalita? Paano natin i-conduct yung ating sarili sa iba?
Kaya ang ginamit ni Pablo po dyan ay yung with wisdom, walk in wisdom, especially toward those who are outside. Yung proper conduct, yung influence na mayroon ka ay dapat maganda. Kung babasahin niyo po yung 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2, pinapakita po dyan yung buhay ng isang Kristiyano na siyang dapat makita sa buhay na mayroon ngayon. Ano ba yung rason? Bakit yung word na wisdom ay mahalaga? Kasi kasunod din po yan yung time as far as yung reason of the imperative of time. Like yung halimbawa, basahin nga natin yung Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. As far as yung time is concerned, so that we must live with a kind of wisdom na dapat na mamuhay tayo sa panahon ngayon. Tingnan natin yan, Ephesians chapter 5, as far as yung binabanggit ni Pablo sa buhay na maging tama yung ating pamamaraan. Okay, tingnan niyo po. Chapter 5, verse 15 to 17. Ito po ang binabanggit sa magandang balita. Kaya ingatan ninyo kung paano kayong mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. In-explain po yan, ano ba yung matatalino na buhay ng uri at ganoon din yung mangmang. Verse 16, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. At huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano yung pinapakita po dyan? Dahil yung mundo ho ngayon, kung pasama ng pasama, ikaw dapat na ipapakita mo yung kabutihan, pabuti ng pabuti. Hindi po ba? Kung mas pasama ng pasama yung mundo, ikaw din bilang isang Kristiyano sumasama rin yung buhay mo. Ibig sabihin, naging worse than the unbelievers. May problem po yan. Ibig sabihin, hindi tama ang iyong buhay na hindi nagiging in line at dahil hindi ka matalino sa buhay na meron ka. So, walk in wisdom. Yung prayer, inano ni Pablo, yung third part dito is speak with grace. Dito po yung pananalita ang pinag-usapan. Yung power of the tongue. In-illustrate po yan halimbawa sa James chapter 3, kung ating pong titignan. It affects yung tinatawag nating entire body. Tingnan natin yung chapter 10 ng James kasi pag pinag-usapan yung tongue, ay in-specific po niyan ni Santiago kung ano yung dapat na maging asal ng isang mananampalataya. So, let's see that chapter 3 ng Santiago. Kung may nakauna na, okay? Tatirahan natin sa Tagalog na version. Okay, chapter 3 verse 2. Pero tingnan muna natin yung verse 1. Mga kapatid, huwag manghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga magtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa iba. Okay, verse 2. Tayong lahat ay malimit, magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Sa talatang 3, kapag nilayan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod at mapapapunta saan man natin ibig. Talatang 4, gayon din ang barko, bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ang malalakas na hangin na ibabalik ito sa pinakamagitan ng isang napakaliit na timon saan man ibig ng piloto. And then, ginamit dito yung analogy na yun, yung kabayo, yung barko. And then, verse 5, ganyan din ang ating dila. Dila ng tao, kay liliit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang maililikhang kayabangan. Eto po, kung sa Kristiyanong pamumuhay, sa pananalita na mayroon ka ngayon, ipalagay na natin yung, kahit na doon sa mga joke. Sino dito yung mahilig mag-joke?
Pakitas nga kamay. Hindi ko naman kayo, hindi ko naman kayo i-dismiss. Yung mga hiling mag-joke, please. Kayo mahiya. Alam niyo po, kahit tuon sa mga joke, pwedeng lalabas yung masasamang salita. Take note of that. Lalo na kapag pinairan mo yung isip mo na mga grain ang pag-iisip, ang lalabas sa bibig mo, ano kaya, red or green din? Itim. Pink. So, ibig sabihin, kahit na sa mga joke na ginagawa natin, dapat yung mensahe niyan ay hangkop pa rin, tama pa rin, hindi yung nakakabigay degradation ng isang tao, pababa ang buhay ng isang tao na nagjojo ka. Or, kung ilalagay natin, yung dila ho natin dapat consistent na ang gamit po yan ay maganda. Good, dapat hindi evil yung lumalabas. Amen po ba? So, bantayan po nyo yung inyong mga bibig, yung sinasabi nyo, kahit sa joke man lang. Kasi po, pwede po yan makasira. At binanggit natin yung analogy dito na ang liit yan na bahagi ng katawan ng tao, parte ng katawan ng tao, pero pwede nga po yan either kung ilalagay natin yung analogy ng yung isang kabayo at yung isang barko na kung saan ano yung pwedeng gawin ay nangyayari. And even our tongue is most essential na dapat dyan lumalabas yung good things at lalo na kung ilalagay natin yung sinatabi natin dapat na tama. Kaya nga po yung pamamarites, of course, hindi po si Ate Tess, yung mga pagmamamarites, please. Lalo na kung hindi tama yung sasabihin mong marites at yan po'y nakakasira sa buhay ng tao, itikom na yung bibig. Pagkasabi mo sa katabi mo, tikom ang bibig. Kasi nga po, kahit sabihin natin totoo pa yan, huwag mo naman lang i-chismis. Kasi baka magdadagdag ka pa ng matinding kalalagayan ng tao. Eh, mahirap kung ikaw din ang imarites dahil sa iyong ginagawa, imarites ka rin. Ay, malamang ay hindi mo rin gusto yung ganong kalalagayan. But dapat as we speak, it should be seasoned with grace. At yung truth, tama pa rin, good should be come out sa ating mga bibig ng the evil one. So, therefore, we need to learn to speak with grace. Tulad ng pinabanggit ni Pablo. Kinukuman po niya dyan sa chapter 5 ng Ephesians verse 29. Kaya nga, no corrupt communication is to proceed out of our mouth, only that which edifies, imparting grace to the hearers. Yung speech natin, seasoned with salt, na ginamit din po dyan yung analogy. Paano mo nga daw painumin ang kabayo? Sino dito, paano mo makapainom ang kabayo? Anong gagawin mo para mapainom mo yung kabayo? Sino pong gustong sumagot? Nag-iisip kayo tuloy, no? Ano po kaya? Paano niyo po painumin ang kabayo? Alam mo, Robin? Wala ka kabayo. Kaya mahirap na di mo alam ng malam. Pero paano kaya? May alaga kasi kami kabayo nung ako yung alibin na maliit pa po eh. Dahil yung tatay ko ay nagbebenta ko ng mga kaldero, kaserola, nakakalesa po. Kapatid nyo. Ito po ang technique kung gusto nyo pong painumin ng kabayo. Kasi may mga kabayo po, kahit pinitin mong uminom yan, baka masaktan ka pa, masipa ka pa niyan. Pero itong technique na ito, para mapainom mo yung kabayo, talagang iinom at iinom ka talaga siya. Ano po ang gagawin? Pakainin mo ng asin. Nag-isip tuloy kayo, no?
Pakainin mo ng asin ng kabayo, sigurado ho yan, pipilit at iinom talaga yan. Anong connection yan sa sinasabi natin dito sa seasons of salt, yung bibig natin? Ibig sabihin, ganito to. Para tama yung sasabihin mo, ano kaya, pakainin ka rin ng asin. Inom ka rin ng tubig, siyempre. Mahalan to. Ano po yung pinapakita po dyan? Yung ating mga bibig, bantayan po natin yan, pero dapat, pag nagsasalita po tayo, mayroon pong alat. Mayroon pong maganda na lumalabas sa ating mga bibig na makakapag-lift up ng isang tao. Makakapag-encourage. Huwag gamitin natin itong bibig na ito para i-curse. Either kapwa mo, o either asawa mo, o kaya anak mo. Meron dito, minsan, nagkagaling yung ano po dyan, yung matamis, saka maalat. Matamis. Ibig sabihin, season with salt, dapat lang i-preserve natin yung tama pa rin na pananalita sa ating mga taong nakakaugnay. Lalo na kapag ikaw ay Kristiyano, nakikita, napapakinggan ng mga tao yung tama pa rin nakakapag-encourage na salita. Kaya, being a disciple of the Lord, yung ating buhay na katulad dapat ni Kristo ang nakikita ho sa atin. At paano natin gagawin yun? Prayer is one essential part. Pero yung result ng panalangin mo ay nakikita rin po yung mga sasabihin mo paano ka makitungo sa kapwa. Kasi the more you know the Lord and the way you seek God in prayer, mayroon pong nakikita sa buhay mo nakakaiba na pwedeng makita yan ng mga tao, either hindi ka nga pa naman maging mapasalita. Mako-observe na nila the way you speak, the way you act. It is because you have Christ in your life, then they will see the truth na ikaw nga ay isang follower ng Panginoon. So in conclusion, ano yung pinakasimpleng pwede nating maunawaan dito sa exhortation na mayroon si Pablo sa mga taga-Colosas? Una, our prayer life will likely be very different. Kaya nga kung hindi ka nananalangin ng tinatawag nating araw-araw sa mga panahon ngayon, dapat itong napakinggan mong salita dahil essential pala ang prayer, yung prayer mo mas lalong madadagdagan. Meaning, kung dati ay isang linggo ka lang manalangin isang beses o isang linggo, ngayon you could do it every day. Meron kang prayer na ginagawa. Itong prayer na yun, hindi dahil sa may need ka, kundi prayer na kakaugnayin mo ang Lord para mas makilala mo siya. Prayer na kung saan talagang yung pagsisik mo kay Lord, importante, priority po yun. Kaysa mga bagay pa na iniisip ko na mahalaga. Prayer na kung saan ay kakaugnayin ka rin ng Lord, papakinggan mo siya kung ano yung direction na dapat mong ipabuhay na isang Kristiyano na may Kristo sa buhay. And then at the same time, as you walk in life, yung conduct na mayroon ka ay may notation ng wisdom na magsasalita ka sa mga taong kausap mo. May kakaibang talino itong Kristiyano na ito. Dahil of course, may Kristo nasa Kanya na makakapagbigay ng pwedeng pag-uplift ng buhay ng isang lalo kung hindi mananampalataya. You could also speak the direction to come to the Lord yung mga tao. Bagay na karunungan nyo na ibibigyan ka ng Lord because you have Christ in your life. And at the same time, yung speech that could encourage others as well. So, ibig sabihin, as a follower of Christ, as a disciple of the Lord, kapatid, essential Christian life of living ay dapat matutunan mo yung prayer ay mahalagang bahagi. Ngayon, kung i-apply natin yan, paano mo ngayon i-apply yan, kapatid? Simple lang. Simulan mong mag-pray. Amin po ba? Huwag na po natin isipin yung, paano mag-pray? Simulan mo na mag-pray. The simplest way, even as you hear the Word of God today, ang prayer mo, Lord, tulungan mo ako na may i-apply kong makapanalangin talaga ng panalangin ang ko sa iyo. At si Kristo ay makikita sa akin.
So hamon po sa atin ngayon as a church as well. Sipin niyo po, tingnan niyo po, kung lahat po tayo nagkakaisang manalangin sa isang bagay, halimbawa lang, na mag-grow yung church natin in quality, meaning malalalim tayo sa paniniwala kay Lord, sa kanyang pag-aaral ng kanyang salita. Ano kaya mangyayari sa resulta ng church natin kung lahat tayo nagpipray? Sigurado po yan may paglago. Dahil una, ikaw muna nakakaranas ng growth. Yung influence na may share at makikita ng kapatiran ko to influence them as well to grow and to pray to the Lord. So I think that's a crucial part po yan. Prayer is important, essential part sa buhay natin. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa iyong salita. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa maraming bagay ay nauuna namin yung mga either worldly things, trabaho dahil iniisip namin yung kakulangan ng time kapag hindi namin ginawa yung unang priority ng trabaho o kaya mga deadlines as we say. But today, Lord, you are giving us the guidelines to live on, yung buhay na dapat ipamuhay namin bilang isang Kristiyano para makapamuhay kami doon sa katulad na mayroon si Kristo ay inuna yung kahalagahan ng panalangin. That even as we study the life of Christ, indeed, bago pa nga pag-gising nga po ng aming Panginoon Jesus, He speak to you as His Father. At maging sa kanya sa kabuuan ng buong maghapon, throughout the night, He stayed in communion in prayer with you. Hindi naman po kami exempted in the way dahil kung tutuusin kami naman po in human terms, ay pwede naman namin magawa po yun. Pero ang hinihiling po namin ay yung pagkilos mo o Diyos sa amin so that yung aming focus sa mga panahon na makikipag-ugnayan sa iyo ay maging sincere kami, maging yung angkop na puso na mayroon kami sa paglapit sa iyo. At kung may mga pagkakataon man ay nagkakapag-desisyon kami ng mali, Lord, ituwid niyo po yun at i-move niyo po yung heart and mind namin to the truth. Na ibig sabihin, we must need to come to you with humility to ask forgiveness. And even today, Father, if you see a heart and mind that is not in line to the life of Christ, ay mabago po yun. Ma-realize namin sapagkat sa maraming pagkakataon, if we are not either focus on the things that is spiritual at napagtutunan namin yung maraming bagay na makamundo, ay nawawala po talaga yung sense of spirituality ng pananalangin, ng pagiging matalino sa mga bagay na dapat po namin ipamuhay. At lalo na po kapag kami ay namumuhay sa mali, the sin that is yung masasabi namin nagbibigay ito ng crowded of mind, ay mas lalo po namin hindi nakikita ang presensya mo or nararanasan. And that is why today we are coming to you today, asking for your grace and mercy to continually flow upon each one of us. So that, Lord, may we see our life kneeling before your throne, and may we ask that your power, your presence will continually manifest in our very life. Bless all of us today. We thank you for your word.